Maganda umaga sa inyo, Pag Pilipinas. sinanggap mo ako ng, halimbawa mag-stay, alam ko, hanap ako ng bed space ko dito. Hanap ako sa paligid. Hindi kukuha nga tayo ng malaki-laking bahay na. Kaya hindi ko alam na pwede pala ako mag-stay doon sa inyo. Ah, oo. Hindi, wala namang maarte Kaya kasi. gusto ko Ay, lang taga. pwedeng mag-stay dito ng bed space. Sige, brother, enjoy. Bye-bye. Kaya nakahanap ng bed space, diba? Para lang papasok ako. Hindi na kailangan ng bed space pa. Nakikita yung Hindi na kailangan ng bed space. Nakita mo yung kabuuan. Oo. O at least alam mo ngayon, walang dugas dito, di ba? O, nakatira ka ngayon doon sa bahay kung saan kami Ay, nakatira. mismo boss mo. Yun kasi, nahiya ka talaga mag-inerte eh. Kasi the boss itself. Parang kaarte-arte. Oo, tangina dito, arte-arte ka dito. Puta, kung ano nga yung pagkain ng mga crew, yun din pagkain ko eh. Di kaya nga eh. Kitang-kita nila Hindi dito kung paano ako mabuhay. Hindi ako masyadong na-amaze eh. Mm. Actually, mas maluho sila. Kahit Mas maluho pagkain, sila kaysa sa akin. nakita ko nga Tangina, hindi nila matanggal yung mga vision nila eh. Yung isa sumusupsup ng kahit vape, yung sa isa pagkain. naginigarilyo. Siyempre, di ba, bumibili rin sila ng sarili na lang. Bumibili pa sila ng pagkain. Ako puta, kung ano yung pagkain dyan mismo na niluto nila, yun yung kinakain ng bunganga ako. Mas maluluho sila kaysa sa akin. Ako puta, nakakagastos ako 1,000 lang isang buwan. Malaki na sa 2,000 isang buwan. Saka isang problema, di ako nag-reduce ng expenses kasi bilhin lang ang bilhin ko, ano gusto ko eh. Talaga. Okay lang siguro yan kung mayaman ka ng tuloy-tuloy pasok sa'yo ng pera eh. Ayos lang siguro yun, hindi ka na magtali. Kasi boring yung pagtatali, boring ang numero eh. Pero kung alam mo yun, empleyado ka, tapos hindi pa naman tuloy-tuloy pumapasok sa'yo yung pera, tapos kailangan mo ipagpalit yung buhay mo, which means yung parte-parte, patsi-patsi ng oras mo, kapalit ng pera, So hindi okay lang pwede. din naman yung ginagawa ko na na-enjoy ko na lang. Na-enjoy ko na lang. Kailangan mo ng sustainability. Importante sustainable yung enjoyment mo. Oo, ine-enjoy mo nga. At what expense? At the expense na nauubos lahat ng pera mo, tapos pagdating mo ng senior citizen, hindi mo ngayon alam kung saan mahaharabasan yung perang pang maintenance meds mo. Eh isipin mo, dun sa mga ano mo pa lang, vanity kit mo pa lang, 30 mil ka na eh. Vanity kit pa lang yun ha. Lotion, kung ano man, kiss-kiss. Wala, deno. Diba? Raon na talaga. Diba, vanity kit mo pa lang, 30 mil na eh. Oh. Pero siguro nga. Kailangan mo ng sustainability. Sabihin, gawa ka ng sistema kung saan tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera kahit wala ka ron. So kahit mag-enjoy ka, ayos lang. Tingnan mo, napansin mo, nung nakaraan, diba? Lumabas ako, diba? Tapos kain ako sa labas. Solo ko nito nakaraan. O, tapos, mapapansin mo, yung Project 1M, tuloy-tuloy pa rin yung pera. So sabihin, sustainable na kaya nang mamaneho ng Project 1M kahit wala ako dito. So kahit maglamierda ako, punta akong Boracay, pwede. Meron naman din akong ganung factor kahit nandito kumikita. Hindi mo ako kumikita. O edi good for you. Ang gagawin mo, pararamihin mo ngayon yun. Yun ang gagawin mo, pararamihin mo. Kahit nga hindi Kailangan lumampas siya dun sa regular na expenditures mo. Meron kang regular na expense. Dapat yan, mga times 3. Times 4. Even better kung kaya mo i-times 5. Pwede naman Para yun. meron kang sapat, para hindi lang na nako-cover nun yung regular na expenditures mo. Isama mo na rin, pati yung kapritsyo mo, salo na rin nun. Kasi ang nagpapasarap sa buhay, kapritsyo eh. Yan ang hindi nare-realize ng mga tao eh. Nagpapasarap sa buhay, kapritsyo. Pwede ko na siya magawa ngayon kung sarili ko lang isipin ko. Sarili ko lang. Kung sarili ko lang. Pwede ko na magawa yung mga ganun pa. Pwede. Kung sarili ko lang. Kaya nga dapat niya, i-times 5 mo. Even better, times 10 mo. Kasi ang problema mo kasi dyan, yung konsepto na pag hindi sustainable, madudurog ka eh. Di ba? Bawa, isang araw, wag naman sana, ikaw, na-diagnose ka may cancer. Sapat na ba yung kinikita mong 50 mil kada buwan para sa cancer? Eh vanity kit mo pa lang 30 mil na gastos mo. 'Di ba? Paramihin mo muna. Kasi dalawa yan eh. Either babawasan mo yung gastos mo, tapos dadagdagan mo yung kita mo. Sa ganun lang naman yung naalago eh. Magbawas ako. Pwede ka magbawas pag uwi mo ng Pilipinas. Kahit ngayon siguro. Pero ako, I strongly suggest, gawa ka pera, paramihin mo yung passive income. Babasa ang dadagdagan ako na lang. Yung apartments mo, paramihin mo. Yung mga pinaparentahan mong kung ano man, mga video kay ganun, o kung ano pa mang paparentahan mo, dapat meron kang sapat para kung sakali mong magkasakit ka o magkaroon ng kung ano mang out of the usual, which is sobrang bihira, kaya mong i-cover yung sarili mo. Huwag ka papatiyo ng budget dahil wala sasalo sa'yo. Huwag ka magpapatiyo ng budget, walang sasalo sa'yo. Tangina, mga pamilya, kupal yung mga yan. Pautahin ka niyan, 500, 1,000. In 5 years time, siguro bago ako magtiti, tapos naman na lahat yung mga insurance, lahat ng mga binabayaran ko. Ako, I strongly suggest tapusin mo na agad. ASAP. Tapusin mo na agad.
Kasi hindi mo gugustuhin na yung konsepto na puta 50 anyos ka na, nagbabayad ka pa rin ng kung ano-ano. Bago magtitigis ako ng ano, mabayaran sila lahat. Yung As soon as possible. Ngayon, As soon as possible. Yung mga insurance, yung mga SS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat. Continuous din kasi yun. Pero yung iba kasi naman doon, ipon din, boss. After 5 years, saka mo na lang makukuha. Yung mga ipon din na perang... Huwag mo ipagkatiwala sa iba ang ipon mo. Lolokohin mo lang sarili mo pag pinagkakatiwala mo sa iba ipon mo. Makikisuyo nga ako ng shades ko, please. Government, Ha? Government, para sa yung bangko. Oo nga. After 5 years, makukuha. Yun nga sinasabi ko. Ingatan mo ang sarili mo dun sa konsepto na yung savings mo pinagkakatiwala mo sa iba. You are welcome to call it an investment. Tapos ala chamba kung babayaran kanyang investment in the future. Pero savings, yung savings dapat nasa yung savings. Yung cash, dapat ako may hawak. Bangko. Mauubos na eh, kahit nasa bangko. E tigilan mo kasi yung kagagastos. Kaya Paano ba gagawin? Tulad siya sa mga ipunin, katulad ng mga IT to savings. Sir, excuse lang po, address ko lang po yung ano ko, abono ko po. Sige, 2,000. mamaya. Okay, sir. Akong bahala dyan. Paano, sir? Iwanan ko lang po dito. O dalhin ko sa bahay na lang. I-chat mo na lang sa akin kung magkano. Okay, sir. Sige Panayin po. na lang natin mamaya. Okay, sir. Akong bahala dyan. Yari siya sa savings na hindi ko magagalaw. Hindi ko siya pwedeng makuha. Sa 5 years. Yun nga lang, sabi mo, kala pinagkatiwala ko pa rin sa iba. Huwag mo ay pagkatiwala sa iba. Kasi tingnan mo yung nangyari sa ito sa paluwagan. O, nangyari, pasikipan ngayon. Yung paluwagan mo, naging pahirapan eh. Paluwagan ka pa. Ni-stop ko na nga, binayaran ko na lahat ng excess. Para wala na akong babayaran. Tinigil ko na rin. Ako, investment ko investment. Okay yun kung investment. Pero kung ano, savings mo, ilalagay mo sa kung kanino mang kamay ng ibang taong pinagpala, naku putang ina. Sila nga mismo, hindi nila alam kung ano ginagawa nila sa pera, sasaksak mo pa pera mo doon, dahil lalo ka nahurot. Di ba? Tignan mo, isipin mo yung konsepto na, puta sila nga, hindi nila mapaalagwa yung sarili nila, gamit yung sarili nilang pera, pagkakatiwala mo pa pera mo sa mga taong hindi makaalagwa. Puta. Di ba? Tignan mo, parang katulad sa akin. Sa akin, personal, sasabihin mo, Chess, baka pwede ako mag-invest sa'yo. Ang sagot ko lang sa'yo, hindi. Bakit? Meron akong sapat na pera para paikutin para sa sarili ko. Ba't kailangan ko yung pera mo? Aanhin ko pera mo. Eh kung yung sa akin nga lang, nakatambak lang sa bangko eh. Diba? Aanhin ko ngayon ang pera mo. Investment, putang inang. Karamihan dyan scam. Diretsahan, karamihan dyan scam. Kahit yung mga insurance na legit. Sabi ko karamihan, hindi ko sinabing lahat. Okay. Good morning, nakalimutan ko, inon ko na pala itong live na ito. Sabi nagkikwentuhan tayo, nakauna yung live. Wala, check ko lang muna kung nakakonekta sa Bluetooth. Connect muna natin sa Bluetooth. Ayun, okay. Sige, pwede na pala tayo mag-akit ng tao sa live. Kailangan mabilis lang to. I-on ko lang sandali YouTube. Ito yung kasarapan kapag sustainable yung proseso mo eh. Tignan mo, sumasagot lang ako ng tanong ng mga tao, may content na ako. Diba? So di ko ngayon kailangan parang mag-iimbento pa ako, tututok pa sa akin yung camera. Puta, hindi na. Diretso na lang. Harapan ko pa yung sarili ko eh. Taka na, yun yung hindi mo gugustuhin, yung friction eh. Yung bagay na hindi mo gusto, na wala kang choice kundi gawin mo. Nakita mo kanina nag-shoot tayo ron, diba? Parang pakiramdam na parang napipilitan. Hindi ko gusto yung nararamdaman ko na ganun eh. Pag ako, hindi ko gusto. Yun yung dahilan ko bakit pag nag-live ako dito, tutok ko lang sa akin cellphone. Game na. Let's go, fight na kagad. Hindi masaya yung pakiramdam na napipilitan. Lalo na sa pagtulong sa kapwa-tao, na wala ka namang kinikita. Hindi mo gusto yung pakiramdam na napipilitan ka. Eh yung sa akin, hindi naman hanap buhay ito eh. Itong ginagawa ko social media. Hindi naman hanap buhay ito eh. Kung trabaho ito, okay lang, persado. Bakit? Eh, diyan ka kumikita yan. Tawag mo dyan, hanap buhay eh. Pero pag hindi ka naman kumikita sa bagay na ginagawa mo, hindi mo gugustuhin na frictional ka. Anyways. M. John. Okay na sa akin yung si Tali-Talinoan kaysa naman katulad mo, si Bobo-Bobohan, wala resulta. Nandito ka sa live ko, nakatambay ka dito, mukha kang tanga. Wala ka kasi magawa sa buhay mo eh. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Tarlac. Taga lang. Kabit ko lang sandali sa speaker. Wala sa hulog itong, ba't ganito itong speaker na to?
Nakakonekta naman sa Bluetooth. Putang ina. Dahil lang brother bilisan mo. Sige. Sige. Connect ako lang muna sa Bluetooth. Kasi hindi ka marinig. Brother. Hello muna. Ay, taga Tarlac po. Bro. Yan, okay. Ayan, nakikita mo. Okay, ano tanong mo, brother? May tanong ako kasi naguguluhan lang ako kasi okay naman ako sa work ko. Ang problema ko, parang gusto ko kasi magnegosyo. Paano ba malalaman if kung pang work yung buhay mo or pang negosyo? Parang gano'n. Paano mo malalaman kung pwede ka pang negosyo or pang trabaho ka? Parang gano'n. Ganda ng tanong mo. Isa sa mga pinakamagagandang indicator dyan pag napopromote ka sa trabaho. Ang ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan ka ng mga matataas sa tao. Ang ibig sabihin din nun, marunong ka na rin mag-handle ng mga tao sa ilalim mo kung sakali man na nag-handle ka ng mga tao sa ilalim mo dun sa promotion na nakuha mo. Ang ibig sabihin din nun, halos nagpa-practice ka na magnegosyo habang binabayaran ka pa nila para magmaneho ng negosyo ng ibang tao. Yon, pinakamagandang indicator. Marami kasing kailangan na skill na kailangan sa pagnenegosyo. Isa sa mga pinakamalalaking skill, communication. Yung sales skills, ang pundasyon niyan, communication. Pag mahina ka sa communication, sa mas madalas na pagkakataon, mahina ka rin sa sales skills mo. So, ibig sabihin, mahihirapan kang magbenta ng kahit na ano. Kasi ang pagnenegosyo, may kinalaman yan sa pagbebenta eh. Kaya, produkto man yung binibenta mo, o serbisyo yung binibenta mo, kailangan mo pa rin ibenta yung produkto o yung serbisyo for you to be able to make a business. Ganon yung konsepto eh. So, kailangan mo ng magaling na communication skills. Kung wala kang magaling na communication skills, you have to hire people na merong magaling na communication skills plus sales skills then at the same time. Kasi mahirap yung konsepto ng sales na walang magaling na communicator. And when I say communication, hindi lang naman ang ibig sabihin niya verbal. It may mean written, it may mean social media, or it may mean anything. Picture format o kahit na ano, in short, communication in general. Isa sa mga skills yun na kailangan mong taglayin para maging magaling na negosyante ka. Isa pa, adaptability. Kasi hindi lahat ng panahon pare-parehas ang merkado. Pag nakita mong nag-iba merkado, you have to be able to acknowledge, you have to be able to spot the change, acknowledge it, and provide a reasonable solution, efficient enough para hindi masyadong magastos yung pag-adapt mo. Maraming kailangan na skill, brother. Ako ang suggestion ko, pwede mo munang, kung masaya ka naman sa trabaho mo, pwede mong targetin na kumita ng mas malaki pa sa pamamagitan ng promotion o paglipat sa ibang kumpanya kung sakali man na mas malaki ino-offer ng kabilang kumpanya sa parehas na trabaho. Pero ano bang dahilan mo bakit gusto mo magnegosyo? Para kumita ng extra? Opo, brother. Kasi syempre pag sa trabaho namin, lalo na call center, panggabi kami, parang malaki naman yung sahod. Siyempre, ang gusto ko kasi, siyempre, pag gabi, wala ka lagi sa bahay, umaga ka umuwi. And then, parang gusto mo mag-try ng, di ba, different way. Kasi nga, as of now, meron akong nagtatry na buy and sell ng mga motor. Kaya lang nahinto siya. Pero dati kumikita siya. Pero nahinto kasi nga, yun na, parang hindi na ako nakakasagot sa mga ano nila. Hindi na rin ako nakakakuha ng mga second hand na motor kasi nga, ang daming problema ngayon kasi need i-transfer agad sa pangalan ng bumili, parang ganon. So, parang nahinto siya. So, ngayon, naghahanap ako ng bagong pagkakitaan kahit worth 50,000 mga ganon sana. If ano kayo masasuggest. Kung hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo sa pera, huwag mo na galawin. Kasi pag ginalaw mo yung pera, tapos hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, yan ang pinakamabilis na parang para maubos yung pera. Kaya, lalo pa sa call center, sa tindi ng stress dyan at pressure. Oo nga, Maluluho pa sa call center eh. Ang laki ng sweldo ninyo, pero napakaluluho ninyo. Kung pera lang naman pala ang dahilan kung bakit gusto mo magnegosyo, mas madaling kumita ng pera sa call center, diretsahan lang, brother. Yung kinikita mo dyan na 25,000, napalagay mo na, okay, mababa ng konti. Kung magkano man yung kinikita mo dyan, neto mo na yun eh. Hindi katulad sa pagnegosyo, lalo na pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, nako brother, napakasakit sa ulo ng konsepto ng pagnenegosyo na hindi mo talaga alam kung magkano talaga yung kinikita mo, lalo na kung nasa negosyo ka, nakatulad ng sa amin, pagkain. Iba't iba yung yung costing lang, masakit na sa ulo eh. Costing pa lang yun Okay lang yun kung nakikibenta ka ng produkto ng iba. Ang pwede mong gawin, ito, suggestion ko sa'yo, wala masyadong gastos ito. Pwede kang makibenta ng produkto ng iba. Tapos i-TikTok shop mo.
I-TikTok shop. Ano yun? Oo, marami nang kumita ng 100,000 dyan. Wala ka halos gastos. Yun nga lang, business registration ang balita ko. Kailangan po ba bantayan yung brother? Or kailangan may Hindi na. ano? Hindi na. Pagka TikTok affiliate ka, hindi na. Gagawa ka lang ng video o ilalive mo. Pwede mong i-live, tapos chop-chopin mo na lang yung video kung saan man pinakamarami yung bumili. Tapos i-upload mo, edit mo lang ng konti, upload mo. Pagka-upload mo, yung seller na ang bahala. Basta pag may bumili, galing sa Yellow Basket mo, yung seller na ngayon ang bahalang mag-deliver sa kanila. Tapos wala ka ng ano ron, wala ka ng problema ron. Diretso na lang sa'yo yung commission. So technically, nag-aahente ka freelancing. Okay. So much better pa rin brother na ituloy yung corporate, no? Or either mas better na lumipat sa Pero saan natin yung kumita sa pagiging empleyado? Mas wala ikang yumaman sa pagiging empleyado. Wala yumaman. Kaya parang nadadala ako, parang ganun. Ang dahilan lang naman kung ba't hindi ka umaalagwa dyan. Ang tigas kasi ng ulo ng mga taga-call center. Ang luluho ninyo. Kaya yung nagaling yung mga kapre-kaprito ninyo. Iba, nangungutang pa para sa putang ng iPhone. Alam mo namang hindi mo afford yan. Hindi, ano naman kasi po. halos lahat ng nasa call center nagyayaman-yamanan. Punta-punta pa Totoo. sa putang Boracay, ganun. Higa-higa sila dun sa transparent na bangka, ganun. Tapos galing lang naman sa utang, putang inang yan. Tapos yung home credit, isingin na sila. Yung Shopee, kalawat ka na ng deliver. Yung putang inang Starbucks nyo, kakapi lang, 150, 200 pesos pa. Putang inang yan. Galing ako sa ganyang mundo, brother. Kabisado ko yan. Tapos kadalasan po credit card kasi ang pro namin sa credit card, sobrang dami ng card namin. Kumbaga, auto-approve ata sila. Ganon. Kaya, tinan mo, tapos kung ka ng pa-credit card ninyo, hindi ko nga maintindihan ba't nagsisikuha kayo ng credit card kung meron ka namang cash eh. Kaya, Ayun sabi naman, nga po strategy mo leche ka, ano ngayon na nangyayari, nakakabuti ba sa'yo? Tignan mo yung bank account mo, hindi yung credit card, hindi yung credit limit. Tignan mo magkano laman ng bank account mo na debit card. Doon nagkakatalo yun eh, sa debit card mo. Tignan mo yung debit card mo, wala naman, yung credit card mo, sandamakmak ang credit limit mo. Tapos lahat ng dapat papapasa sa debit card mo, pumupunta tuloy sa pagbabayad ng credit card. Yun Kaya nangyayari, na po. dumadaan na sa'yo pera, tapos lilipat pa sa malaking bahay ang putang ina. Lipat sa malaking bahay, pa-deliver, kaliwat ka ng putang ina Food Panda, o gago, hindi na kayo nagtututo. Tapos tignan mo, paglipat ng 10 taon sa call center, kaliwat ka na yung 10 sakit din nila. Kada taon, isang sakit din. Isang sakit kada taon. Simulan mo muna sa high blood, tapos isusunod mo ngayon ng susunod mo ngayon obesity, tapos isusunod mo PCOS, tapos isusunod mo ngayon ng ang diabetes, tapos sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Tapos may baraugat sa puso kasi kaliwat ka ng putang inang kainan ng masasarap na pagkain. Sunod-sunod yan, tanam mo. Yun nga eh, kasi po, bro, tawag dito, hindi ako makatulog, parang gusto kong, alam mo yung gusto mo mag-evolve. Takay na sabi ko, gusto kong magkaroon ng ng negosyo na talagang ganon. Siyempre, even though may pera. Pag mag-evolve sila, umiilaw sila. Hindi. Parang gusto kong normal na tao kasi diba pag call center, lagi kami panggabi. Wala namang bago ron. Parang, sabi ko, puro gabi na lang, umaga uwi. Ayun, katulad ngayon, kakauwi lang namin. Teka, ahente ka ba? Sa ngayon po. Mas malaki po kasi kita sa ahente kasi po, may sales po kami na tinatawag eh. Kasi pag nagpa-promote ka po wala naman pong incentive eh. Okay, good. Ganito, ipon ka muna ng gusto. Tapos targetin mo maging supervisor. Tapos pag supervisor ka na, kung kaya mo pang matarget at within your capability pa o within the resume pa na maging operations manager o kahit na anong klase ng manager, akit ka dun. Tignan natin kung gusto mo pang magnegosyo pagka 100,000 na yung kinikita mo dahil lang sa promotion mo. Ang problema sa pagnegosyo, pag magsisimula ka sa baba, barya yung kikitain mo. Tingnan mo, katulad niyan, hindi ka nasanay kumita ng barya eh. Yun ang problema mo. Yun nga po, totoo po. Hindi ka sanay kumita ng barya. Ayaw mong magpa-promote dahil mas malaki kinikita bilang ahente. Oo po, kasi ang nangyari kasi, nag-try ako ng ano ba tawag dito? Ng cart. Kaya lang, ang baba ng kita, nasa 500 isang araw, parang naiinis ako. Okay, tamo, kung hindi ka pala sanay sa ganun, alam mo, hindi ka pang negosyo. Kasi sanay ka na sa bultuhang pera eh. Oo po. Yan nga yung dahilan kung bakit, no judgments. Yan yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa mga prostitutes. Kasi may mga nasa inbox ko rin na ganun. Nagtatanong sa akin kung paano gagawin nila eh. Kasi masyado nang malaki kinikita eh. Ang gagandang mga babae, binabayaran sila 10,000, 20,000 kada gabi. Diba? Sinasabi ko sa kanila, dapat talinuhan mo, tabaan mo utak mo, mag-ipon ka ng husto,
tapos kumuha ka ng apartments, kung kaya mo kumuha ng apartments, parang habang bata ka pa, binibenta mo pepe mo ngayon, kapalit ng pera, at least kahit paano, you have a better future kung sakali man. Kasi yung iba, tanga eh. May mga ibang prostitute, tanda na, 40 anyos na, nagme-message sa akin, hindi na daw sila nabibili ng mahal. Barya-barya na lang pagkabili sa kanila, hindi katulad ng mga bata pa sila. Ano pa mga na magagawa ko, binubuhan mo. Ngayon, kailangan mo ngayon kumuha ng bagong skill para makalipat sa ibang industriya, tapos back to zero ka na naman dun. Pinangahan mo eh. Nung panahon kumikita ka ng 100,000 sa pagkapokpok mo, binibenta mo pepe mo, kapalit ng pera, hindi mo tinatalinuhan eh. Wag niyo kakalimutan, papaalala ko lang uli sa inyo, kapag kakatawan mo ang ginagamit mo, ang ibig ko sabihin, regular worker ka, o prostitute ka, o kung ano ka pa, model ka, pagkatawan mo ang ginagamit mo, kapalit ng pera, bumababa ang value ng katawan kapag tumatanda ka. Pero pagka ang ginagamit mong, kapag ang ginagamit mong means of exchange, talino mo, tapos updated ka pa sa maraming bagay, alam mo, habang tumatanda ka, nagmamahal ang benta mo. Nagmamahal ang benta sa utak mo. Tama. Alam mo, Pilipinas, talinuhan nyo. Talinuhan nyo. Bakit? Kasi hindi habang panahon, pera, malaki. Pag dumating ang panahon, nalaos ka na, pagod ka na, hindi mo na rin gustong kumita kahit malaki pa yung pera. Mas importante na sa'yo peace of mind pag tumatanda ka na. Lalo tumutungtong ka ng 30, tumutungtong ka 40, tumutungtong ka 50. Minsan, mas importante na nga sa'yo yung peace of mind kaysa sa pera eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, talinuhan nyo ng gusto. Mag-invest kayo ng gusto habang medyo bata-bata pa kayo sa taba ng utak at sa talino. Pag sa talino ka nag-invest, habang tumatanda ka, pamahal ng pamahal ang presyo mo. Pag sa talino ka nag-invest, habang tumatanda ka, pataas ng pataas yung halaga mo sa lipunan. Pero pag puro katawan ang gamit mo as a means of exchange, construction worker ka, o tubero ka, o pokpok ka, o alam mo yun, kung ano man yung hanap buhay mo, whatever it is, no judgment na kasama, pagkatawan mo ang ginagamit mo, OFW ka, pagkatawan mo ginagamit mo as a means of exchange, habang naluluma yung katawan, bumababa ang halaga mo. Mas mura na ang bayad sa'yo habang tumatanda ka. Tapos magrereklamo ka, sabi mo, ang baba ng minimum, kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Hindi ka lang talaga umalagwa. Kung may sisi sa gobyerno yung katangahan mo pagdating sa finances mo. Diba? Noong mga panahon malaki kinikita mo, ayaw mo mag-ipon. Noong panahon malaki kinikita mo, ayaw mo mag-aral ng ibang skill na mas mahal ang bayad kaysa dyan sa kung ano man na meron ka ngayon. Tapos pagdating ng katandaan mo, pagbarya na ang bayad sa'yo, dahil wala namang gustong magbayad ng mahal sa isang mabagal kumilos na matanda, ngayon magrereklamo ka, sabi mo kasalanan ng gobyerno yan. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Hindi mo inaayos yung sarili mo at hindi mo tinalinuhan habang may pagkakataon ka pa nung panahong bata ka pa. So ako, diretso, maisasuggest ko sa'yo, brother, kung kaya mo magpa-promote. Nawawala yung audio. Kung kaya mo magpa-promote, that's even better. Umangat ka ng posisyon. Bakit? Kasi yung sinasabi mong sales ngayon, na ang hinahabol mo ngayon, panandalian, puro pera. There will come a time na hindi na ganyang kalaking magbayad sa'yo yung mismong kumpanya ninyo pagdating sa sales ninyo. Kasi tinan mo, papasok na AI eh. Diba? O ano ngayon na ibig sabihin? Yung mga taong may mga matataas na posisyon, mas magiging in demand yun kumpara sa mga taong rank and file na katulad mo, ahente ka. Dapat ngayon pa lang na malaki ang kinikita mo dyan, nag-iipon ka na, tapos nagpapataas ka na rin ng posisyon, nagpapahaba ka na rin ng resume. Pagpasok ng AI, brother, maniwala ka, madudurog ka pagka-ahente. Yun nga Isipin mo. Kasi parang threat siya sa mga call center. Pasok ka ngayon. Thank you for calling ka ngayon. Bukas sasabihin ng kumpanya nyo, babawasan na. Kasi testing nila yung bagong system. Yun na ngayon na magte-thank you for calling. Yun nga. Tapos, makakausap din yun ng tao. Totoong customer, ang kausap nila AI na. So halos wala na ngayong pinagkaiba, yung taba ng utak mo at saka yung taba ng utak ng AI. Mas mataba pa utak nila. Mas mataba pa utak ng AI. O hindi mo pinalapad ang papel mo. Ngayon, biglang matindi na ngayon ang steep na ngayon ng competition. Bakit steep na yung competition? Kasi lahat ng ahente pipilitin na ngayon na ma-promote bilang supervisor, tapos yung mga supervisor pipilitin nang ma-promote bilang manager. Bakit magkakaganon? Kasi halos wala nang trabaho ng pagka-ahente. Pero yung mga supervisor mananatili pa rin yan dyan. Bakit? Kailangan pa rin ng tao eh. At mas mahal na ngayon ang bayad. Bakit? Kasi mas nakakatipid na sila sa mga ahente. Hindi na ngayon kailangan ng maraming ahente. Nakita mo naman yung konsepto ng outsourcing, di ba? Mula dun sa ibang bansa, dinala dito sa Pilipinas yung mga trabaho ng rank and file ng mga call center agent. Ganon din sa India, dinala din sa India.
Ganon din sa Thailand, dinala din sa Thailand. At sa iba't ibang marami pang mga bansa na English-speaking countries. So ngayon, alam mo na ngayon, okay, nagtitipid pala ang mga kumpanya. So kung halimbawa, Amerikano ka, alam mo mababawasan ang trabaho mo bilang Amerikano as a call center agent dahil dinadala na sa iba't ibang mga bansa. Kasi nga, mura nga ang labor sa India, mura ang labor sa Pilipinas, kumpara mo sa Amerika, pag magta-thank you for calling lang naman. Diba? So ngayon, alam mo na yon, alam mo na yon. Ngayong alam mo na yon, pagpasok ngayon ng AI, yung mga thank you for calling, malalanos yan. Maaalis kayo, matatanggalan kayo ng trabaho. Yun nga rin iniisip ko kaya parang yung ipon Alam natin. mo, ako nga diretso, talinuhan nyo na, tabaan nyo na utak nyo. Kasi bukas makalawa, hindi na kayo kailangan. Ang magiging kailangan na paglipas ng mga panahon, yung nasa upper management. Yung mga direktor. Yung mga direktor, yan ang mga alagwa. Yung mga nagdedirect ng AI, nagdedirect ng mga tao, etc., 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 etc. Kung sino yung nagbibigay ng direksyon, isama mo na rin yung konsepto na kung sino nagmamaneho. So supervisor ka, manager ka, mananatili kang in demand sa mahabang panahon. Maliban na lang, pag hindi na kailangan ng supervisor kasi puro AI na nagka-thank you for calling. Yun nga po yan kasi ang in the near future, yun na yung talagang ano eh. Ito, mga Kaya katulad ito. parang iniisip Ito, ko mawawala rin negosyo. sa merkado. Itong isa na to, si Cramp versus Official. Sabi, kakasyabu mo yan, tamang talk ka. Kaya tamang talk ka. Kakasyabu daw. Yung mga katulad itong Cramp Official, excited na ako. Bukas makalawa, tinan mo, walang trabaho yung mga hayop na yan. Yung mga ganyan klase ng mga taong basura ng lipunan na gumagawa ng mga fake account, tapos yung mga fake account nila, ginagamit nila pambash ng mga tao, bukas makalawa, tinan mo, walang trabaho yung mga hayop na yan. Wala silang oras para improve yung sarili nila eh. Ang oras nila, andyan, entertainment, akala nila nakaka-entertain yung paggawa nila ng katarantaduhan sa social media para magkomento ng mga kawalang hiyaan sa mga taong mas may narating kumpara sa kanila. Excited na ako. Kasama yan sa mga mawawash out. Tignan mo, yung hindi ko sa kilala personal, pero sigurado ako bukas makalawa, tanggal ang angas niya pag wala siyang mahanap na hanap buhay. Malapit na yan, konting tiis na lang. Siguro I will say walang 20 taon. Mahirap nang makahanap ng hanap buhay. Walang 20 taon, mahirap makahanap ng hanap buhay. Ako, I will always stay relevant. Alam ko yun, I will always stay relevant. Kasi updated ako sa maraming bagay eh. Updated ako sa maraming bagay. At darating ang panahon, dahil sa pagdami ng mga problema ninyo, kakailangan ninyo ng mga taong katulad namin na nakakapagbigay ng malinaw na direksyon. I will stay relevant. I know that for a fact. Okay, follow-up question, brother. Kaya, thank you. Brother, may question pa ako, isa last na lang. Sige. Saan magandang ilagay ang pera? Sa digital bank ba or sa traditional bank? Pag mag-save lang. Either way works. Ang GCash meron, ang GCash naman, in fairness naman sa kanila, hawak yan ng malaking kumpanya eh. So hindi ganun kadaling parang tinatarantado ang pera dyan sa loob ng bangko, sa loob ng GCash. Merong bangko doon sa loob ng GCash. Akin na isang cellphone ko. Ay, ito pala gamit ko pala sa YouTube. Napakita ko sana sa inyo. So merong doon sa loob ng GCash, merong digital bank doon. Magtiwala na lang kayo doon sa ganong klase ng digital bank kaysa sa ibang klase pa ng digital bank. Kasi ang GCash, alam niyo naman eh, 'di ba? Resultado yan sa mahabang panahon. Oo, there are problems here and there. Understood na 'yon. Kasi kahit naman mga regular na bangko, nagkakaproblema pa rin naman eh. Pero kung di-digital bank ka na rin lang naman, sobrang accessible na digital bank, kung mag-digital bank ka at hindi mo gustong maglakad mano-mano para pumunta pa sa ATM, o di mag-digital bank ka na nasa loob na lang ng GCash, mas katiwa-tiwala yan kumpara sa iba pang digital bank. Yun ang suggestion ko. Pwede ka pa rin namang mag-traditional bank, that's your choice, di ba? Pwede rin namang yung mga bangko na parang BDO, BPI, meron din namang gano'n sa loob ng GCash. So pwede doon po kasi pag mga malalaking bangko, kung tinatanong mo sa akin, yung parang ATM ka pa, mano-mano, choice mo na lang yun kung gusto mo pa lumabas ng bahay. Ayun nga. Thanks po, yun lang. GCash Excited para. talaga ako sa sobrang excited talaga ako sa pagpasok ng AI. Excited ako sobra. Parang mga katulad ko, itong yung Real Talk dito. Real Talk, ang pangalan niya sa YouTube, Real Talk. Sabi niya, Shabu pa. Yeah, mga katulad dito, mga mawawala ng trabaho yan pagpasok ng AI. Pag maganda-ganda na bagsakan ng AI, tingnan mo, tanggal ang trabaho ng mga putang inan to. Yung mga ganyang klase ng tao na mahilig sa salitang shabu pa, paborito nila yan eh. Yan yung mga walang narating sa lipunan. Walang pakinabang sa lipunan yan. Kasi kung mataba utak mo, hindi mo sasabihin shabu pa. Baka nga wala kang malay tungkol sa konsepto ng shabu. Kapag ka matalinong tao ka.
Ang alam mo lang sa konsepto ng shabu, ginagamit din ng mga taong low profile, ng mga basura yung laman ng kokote nila, ganun. Pero hindi mo itatouch yung ganyan topic kahit yan. Hindi mo itatouch yan. Kumakatulad ng real talk dito. Tawag niya sa sarili niya real talk. Ako tawag ko dyan fake talk. Fake talk. Mga basura ng lipunan na walang pakinabang sa lipunan. Yan, ganyan yan. Walang pakinabang sa lipunan. Basura lang sila, ganyan. Tapos magko-comment sila ganyan, shabu pa. Kaya hilig na mga ganyan eh. Yan ang hilig nila. Mga basura ang laman ng sa salitang shabu. Follow up question, brother. Wala na po. Salamat po, bro. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Okay, basta. YouTube pala. YouTube Hinanap ko nga. Mga basurang tao talaga ganyan. Hindi na importante nasa Facebook yan, nasa YouTube yan, o sa TikTok yan. Mas marami sa TikTok. Marami sa TikTok. Ang daling gumawa ng TikTok account eh. Pagbukas mo pa lang ng TikTok account, wala kang TikTok account, automatic siya na kagad yung gumagawa ng para sa'yo. Gawang ka kagad diretso ng TikTok account, tapos papalitan mo lang yung details. Ganon katindi dyan sa TikTok. Sige, adding ako na isa pa. Let's go. Wala. Okay, next tayo. Pagka inakit sa live, akit agad para mabilis tayo. Ito yung apat na square. Yun yung option para makapag-request na makakit sa live. Nice. Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Pakishare nyo nga muna. Facebook, pakishare nyo nga muna sandali itong live ko. Pakishare muna yung live. Anong pangalan niyo po sa TikTok? Wala, kakaban ko lang po sa TikTok. Nagawa ulit ako ng bagong TikTok account. Yung almost 1 million followers ko. Almost 900,000 yun. Almost 1 million followers. Kakaban lang. Forever ban. Ano ang tagin? Permanent ban. Permanent ban. Yeah. Forever ban. I wanna be forever ban. Permanent Do you ban. really wanna be ban forever? Permanent ban. TikTok ako dahil sa'yo. Agadid. Okay, sige. Agadid tayo. So, ano yan? Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Working abroad, brother. Okay. Saan bansa? Europe? Korea. Korea. Okay. Ano tanong mo? Ano yan? South ba o North? Hoy, nawala ka. Nagbibiro lang ako. Nawala. Ay, meron. Hello, Nawala. brother. Ayan, okay na. Ano tanong mo? Brother, nabasa mo ba yung mga libro ng Mastery, 48 Laws of Power, tsaka yung Strategy of War? Oo. I see. Yun dun ko kasi parang halos lahat ng mga ano mo naririnig ko sa'yo galing dun. Hindi naman. Wide reader ako, brother. Wide reader. Marami akong librong nabasa. Nag-enjoy ako sa Ang tanong ko, pagbabasa. brother. Tinitiis ko lang yung kaburingan. Katulad nyo naman ako, nababuringan din ako. Pero tinitiis ko lang kasi, alam mo, ito bigyan ko ng malupit na tip. Sa pagbabasa ng libro, yung unang 20 minutes, tangina pukin ng ina talaga. Tangina, pakiramdam mo, parang naiihi ka, parang gusto mong gumilig-gilid, gano'n. Parang pakiramdam mo, gusto mong tumayo, parang pakiramdam mo, gusto mong mag-cellphone, gano'n. Yung addiction mo sa fast pacing, lilitaw yan sa pagbabasa ng libro. First 20 minutes. After 20 minutes, after 30 minutes, medyo may stabilize na yan. Paglipas ng isang oras sa pagbabasa ng libro, may intindihan mo na unti-unti yung mga nangyayari. Pero matagal na proseso. May mga tao hindi willing mag-go through dun eh. Bubuklatin lang yung libro. 5 minutes, nabuburingan na. Sakado na yan. Cellphone na agad. Doom scrolling na. Follow up question. Ay, go, brother. Yung tanong mo. Go. Kadalasan kasi ng librong boring, yun yung mga malaman eh. Totoo. Sad to say. Totoo. Alam mo, yan isa sa mga advantages ko sa merkado eh. Ang isa sa mga advantages ko sa merkado, kaya kong tiisin yung kaburingan ng proseso para lang matuto doon sa proseso, para pagdaanan yung kabuuan ng proseso, para mag-come up ako sa pinakadulo ng resultado. Maraming tao hindi kaya tiisin yung kaburingan. Maraming tao hindi kaya tiisin yung kaburingan. They are outstandingly good at being entertained that they no longer have any result. Tapos yun na rin yung nagpapamiserable sa buhay nila. Yung kawalan ng resulta kasi hindi nila matiis yung kaburingan. Ano tanong mo, brother? Go. Nawala ka na naman yata ng signal. Hello.
Yan. Okay, go. Tuloy, brother. Brother, ang tanong ko, kung hindi lahat pang negosyo ng mga tao, mga tao hindi lahat pang negosyo, anong pwede namin perspective sa buhay o dapat namin pananaw para makaalagwa din kahit papaano? Promotion, brother. Promotion. Okay. Ang dapat perspective mo pag empleyado ka, promotion. Kasi sa promotion, aangat ang sweldo mo eh. Ang ibig sabihin nun, you always have to study here and there. Mag-aaral ka ng paunti-unti, pakonti-konti, pakonti-konti, hanggang maabot mo ngayon kung ano yung standard nung ano man yung kumpanyang papasukin mo. Tapos sa promotion, dadami rin ang pera mo. Kasi tinan mo, sabi nila, hindi ka nakakayaman pagiging empleyado. Nakakita ka ba operations manager? Mahirap. Meron, konti. Nakakita ba vice president ng kumpanya? Mahirap. Meron, konti. Nakakita ka bang piloto? Mahirap. Empleyado rin yun eh. Meron, konti. Nakakita ka ba engineer? Mahirap. Empleyado rin ng mga firm yun eh. Meron, konti. Architect, mahirap. Meron, konti. Sobrang konti lang ng mga mahirap sa mga ganong profession eh. Only goes to show, nakakayaman ang pagiging empleyado. Pag malalim ka. Pero pag tinatanghan mo, binobobohan mo, mediocre ka lang, ano naman na ibabayad sa yung mahal sa trabahong kaya rin naman gawin ng lahat ng tao. Diba? Ganun. Yun dapat ang perspective. Dapat laliman mo sa ginagawa mo. Dapat napopromote ka kasi habang napopromote ka, palalim ng palalim yung naiintindihan mo tungkol sa bagay na ginagawa mo, parami ng parami yung laman ng bulsa mo. Yun ang konsepto. Tama. Tama naman. Follow question, brother. Brother, yung success, di ba? Dito success sa lupa. Yung dito sa success sa lupa. Yung dapat may narating ka, may buhay ka, ganun. Bakit karamihan ng tao namamatay na lang nang hindi man lang na-achieve yun? Success lang dito sa lupa. Brother, namamatay ka. Wala signal. Ulit-ulit. Bakit karamihan ng tao namamatay sa nawala? Ayan, narinig mo na. Yan, okay na. O, bakit Hello. karamihan ng tao namamatay sa? Di ba, dito sa success dito sa lupa lang, sa lupa. Yung dapat may narating ka, maganda yung estado mo sa buhay. Bakit yung iba namamatay na lang nung wala man lang nangyari sa buhay nila? Ganda. Napakagandang tanong. Bakit karamihan ng mga tao namamatay na lang na walang nararating sa buhay nila? Kasi mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi tayo built para dyan sa kayamanan, para sa kasikatan, para sa kapangyarihan. Hindi tayo built para dyan. Built tayo para sa kabutihan. Pag mabuting ina ka, successful ka. Pag mabuting ama ka sa pamilya mo, successful ka. Pag mabuting anak ka sa mga magulang mo, successful ka. Pag mabuting kaibigan ka, walang mas dakila kaysa sa isang taong ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga. Tama. Hindi tayo built para dyan. Para mayaman ka, para sikat ka, para makapangyarihan ka. Hindi tayo built para dyan. Built tayo para maging mabuting tao. Tignan mo, lahat ng tao may kapasidad na maging mabuting tao. Huwag mo lang labanan yung konsensya mo eh. Doon lang sa konsepto na yun eh. Sumunod ka sa konsensya mo, tignan mo, ang dulo niyan, magiging mabuting tao ka. Sunod ka lang sa konsensya mo. Na yung magulang mo, di ba? Alagaan mo yung magulang mo sa panahon ng katandaan nila. Maghanap buhay ka ng sapat para meron kang sapat para sa sarili mo, para sa mga anak mo, para sa asawa mo. Tapos, meron ka rin sapat para sa magulang mo sa panahon ng katandaan nila. Alam mo, nasa loob ng konsensya mo yan. Na huwag kang magnanakaw. Masama yan. Huwag kang papatay. Huwag mong pag-iimbutin yung pag-aari ng kapwa-tao mo. Huwag mong pagnanasaan yung asawa ng kaibigan mo. Yung mga bagay na yan na nasa konsensya mo, we can be good people even if we are poor. We can be good people even if we are not famous. And we can be poor even if we don't have political power. Pwede kang maging mabuting tao kahit ano pa estado mo sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao mahirap. Kasi hindi tayo built para yumaman. And there is actually a research on that. Merong research tungkol dyan bakit 1% lang ng population ng buong mundo yung mga pinakamayayaman. Tama. Tingnan mo, pansinin mo. Hindi nga rin tayo built para magsugal. At meron ding research tungkol dyan. I-check nyo yung mga research na yun kung bakit maraming tao ang mahirap. I-check nyo yung research kung bakit hindi tayo built para maging mayaman. Hindi tayo built para manalo lagi sa sugal.
Merong research behind that. Tingnan mo, Oo. pansinin mo, yung unang religion nung unang panahon, sila sila Kristo at saka yung mga alagad nila, sila Moises, kasama na rin yung mga tao. Hindi naman sila mga mayayamang tao eh. Oo, nagkamal sila ng kayamanan. Pero initially, there were slaves. They were slaves. Yung mga Slave sila sa Egypto. lalo na yung mga yung mga mahihirap sa panahon ni Kristo. 'Di ba? Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo aaliwin. Mapapalad kayo pagka kayo nagugutom sapagkat kayo bubusog. Hindi tayo built para sa ganun. Tingnan mo sila Muhammad. Oo. Diba? Si Muhammad nga, no read, no write eh. Diba? Propeta Muhammad, no read, no write. Meron lang siyang eskriba sa tabi niya na taga-sulat. Yung taga-sulat na eskriba sa tabi niya, yun ngayon, nagsusulat sa mga bato at saka sa mga papyrus at saka ano may mahanap nila sa paligid. Yung sinabi ni Muhammad, isusulat nila. Tapos kinumpile ngayon nila Abu Bakar yun para mabuo ngayon ang Quran. See? Kita mo? Pagmasdan ninyo ang pagkatawag sa inyo mga kapatid. Kung paano hindi maraming mga mayayaman ayon sa laman, kung paano hindi maraming mga tanyag na tao, kung paano hindi maraming makakapangyarihan ang tinawag, kundi ang tinawag yung mga mabababa upang hiyain sila na matataas. Ang tinawag ay mga mangmang upang hiyain sila na mga pantas. Kita mo yung pagkatawag ng Diyos sa una, puro mga mahihirap. Kaya nga, inaasar nga ng mga ateista yung mga nagsulat ng Biblia. Ang sabi, sheep herders. Maniniwala ka sa mga yan, mga sheep herders lang naman yung mga yan. Nakita mo? Kasi hindi talaga built ang mga tao para yun. Hindi built ang mga tao. Okay. Ang totoo, diretso, itong ginagawa ko sa social media, na pinapakita ko yung paraan kung paano yumaman, brother, pinababayaran ng hindi birong halaga ito. Oo nga eh. Masyadong Alam valuable niyo nga yung mga kung information mo. Pinababayaran ng hindi birong halaga yung konsepto kung paano yumaman. At dapat lang na pinababayaran. Bakit? Kasi hindi rin biro ang pinagdaanan ng mga taong yumaman para lang matuto kung paano yung daan papunta sa pagyaman kasi pinamimigay ko lang ng libre sa mga tao. Dapat talaga pinababayaran ito. Pero alang sa pag-ibig sa kapwa-tao, gusto ko kasing maintindihan ninyo kung anong pakiramdam ng mayaman. Tapos saka nyo marirealize na hindi pala pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Oo. Follow-up Sa akin, question to brother. Bilisan nyo sa paggawa ng pera. Bilisan nyo sa paggawa ng pera. So we can have sensible conversations once you are already rich. Pag mayayaman na kayo, pag matatalino na kayo, pag magagaling na kayo sa mga industriya ninyo, magkikita-kita tayo. Tapos magsasama-sama tayo. Tapos magkakaroon tayo ng mga masasarap na kwentuhan kasama yung mga tao na minsan panahon kaparehas ko. Mismo. Follow-up question, brother. Last question ko, brother. Narinig mo ako? Sige. Sa kabila ng mga natamo mo sa buhay, dito sa lupa, Aulia, natamo mo, yumamang ka, nagkapera ka pa. Nagpuputol ka, brother, paulit. Ano magiging mababang loob pa rin sa kabila ng mga nakuha mo na dito sa buhay? Yan. Ulit. Ayan. Yo, go. Hello. Yan. Okay na. Dito sa mundong ibabaw, kunyari nakuha mo na lahat ng gusto mo, kayamanan, pera, kapangyarihan. Paano mo masusustain yung kababaan loob? Kasi karamihan ng tao nagiging matapobre sa panahon ngayon. Pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay nito, inyong sabihin, mga alipin kaming walang kabuluhan. Ginagawa lamang namin ang aming tungkulin. Nakakalimot tayo. Hubble Space Telescope, yung isa sa mga telescope yung pinakamakapangyarihan sa mundo minsang panahon. Kasi ngayon na supersede na. 1995. Itinutok yung teleskopyo na yan sa isang malawak na parte ng space na halos walang makitang kahit ano. 10 days ang lumipas, nakita nila kung anong laman nung walang laman. Nakakita sila ng bilyon-bilyong bituin na
nasa loob ng bilyon-bilyong mga galaxy. Considering the fact that we are inside a galaxy, Milky Way galaxy, tapos nasa loob tayo ng isang maliit na planeta na umiikot sa isang pirasong bituin na ang tawag natin araw. Ang araw na yan, isa lang yan sa bilyon-bilyong bituin na nasa loob ng isang piraso lang na galaxy. Ang tawag Milky Way. Tapos merong bilyon-bilyong mga galaxy na nakikita sa labas nitong mundo pagka gumamit ka ng teleskopyo. What made you fucking think you're even important? You're just a tiny speck in the vastness of the universe. Napakaliit mo. Mas maliit ka pa kaysa sa isang maliit na tuldok ng lupa pag ikinumpara mo sa lawak ng universo. Sino ka? Minsan may mga tao nakakalimot eh. Dahil lang nagkapera ka, lagi namang may mas mayaman kaysa sa'yo. Dahil lang nagkaroon ka ng kasikatan, lagi namang merong mas sikat pa kaysa sa'yo. At dahil lang nagkaroon ka ng konting kapangyarihan na kinikilala ka ng mga tao at nakakapangyari ka ng mga bagay, nakakalimot ka na may mga tao na mas makapangyarihan pa kaysa sa'yo. Walang tatalo ron sa konsepto na kahit ano pa ang narating mo, kahit saan ka pa mapunta, kahit gaano karami ang maging pera mo, kahit gaano ka maging sikat, at kahit gaano ka pa makapangyarihan. Mata sa langit, pa sa lupa. Hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Yun. Yun ang sagot ko. Tayo ng bago. Kasi nawala na si brother. Next tayo. Ganda itong tanong nung isa. Good morning. Taga ano po, Kainta. Okay. Ay, good morning po, sir. Naniniwala po ba kayo na yung panahon po natin ngayon is nasa mga huling araw na po? Kung pagbabasihan mo, sabi ng Biblia, oo, mukha. Pero it may probably take some time pa bago bumalik si Kristo. Maaaring hindi sa lifetime natin yun. Kasi nagtatansya rin ako ng mga panahon. I have read the entire Bible. Sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapangani. 24:3 ni Mateo. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na to? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sulit? Nakalimutan ko yung cellphone ko eh. Ingatan ito. Na huwag kayong mailigan nito. Sapagkat marami ang magsisilitaw sa aking pangalan. Pagsasabi niya akong Kristo, tigil daw. At kayo makakarinig ng mga tikmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimehanan sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito dapat hindi pa ang mga. Magkakaroon ng pagutom, magkakaroon ng tikmaan, bilinbol sa iba't ibang dako. Nakasulat niya kay Lucas, magkakaroon pa daw ng salot eh. Yung sinabi ni Lucas, wala yung kay Mateo eh. Napagkumpara ko yung dalawa eh. Yung sinabi ni Lucas, wala yung kay Mateo. Kung sabi magkakaroon ng salot. Na kay Lucas yun, si Lucas na nakapag-record nun. Pero si Mateo wala yung din. Ngayon, nasa 3:1 ng unang Korinto kung di ako nagkakamali. Unang Timoteo kung di ako nagkakamali. Sa mga huling araw, magkakaroon ng mga panahong mapanganib. Ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, mayayabang, maibigin sa salapi. Ngayon nakikita mo na eh, walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Ngayon nakikita mo na, ang mga tao ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon. Grabe po, boss, yung ano nga yun, yung ibang tao po ngayon, super sinungaling. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Kasi nakita ko yung panahon, bago itong panahon na ito. Meron akong malaking swerte. Isa sa mga malalaking swerte ko, nakita ko yung panahonan. Ngayon, hindi ako makapaniwala sa itsura ng panahon.
kay Daniel na sa mga huling araw, ang kaalaman ay lalago. Tapos, sa mga huling araw, may mga liliko ng mga panta. Magbabalik ng marami. Sa katwiran. Yun ang sabi. Pero overall, nakikita mong nangyayari ngayon eh. Pero biting pa eh. Nabibitinan pa ako eh. Kasi nakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ngayon nakakakita ka ng mga digmaan. Nakakakita ka rin ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Pero yung mga digmaan ngayon, palagay ko, nanghuhula lang ako, maaaring mali ako. Hindi pa sapat yung alingaw-ngaw ng mga digmaan. May inaantay pa akong ilan pa eh. Mga alingaw-ngaw at saka mga digmaan mismo. May inaantay pa akong ilan pa. May mga namumuro na mga malalaki. Meron nga rin tayo eh. Yung against, between Philippines and China. Inaantay ko yan eh. Medyo matatagalan pa yan. Brother, kailan ka pupunta ng Hulo? Malapit na. Konting tiis na lang. Buwan na lang ang binibilang. Saglit na lang. Papunta na ako ng Mindanao. Konting tiis na lang. Buwan na lang. Tapusin ko lang muna to. Itong 1 million dito. And then, magkita-kita tayo dyan sa Mindanao. Sa Hulo-Sulu, sa Basilan, at sa Tawi-Tawi. Okay. Overall, nasa mga, ano kasulat doon? Mga huling araw. Pero duda akong within our lifetime babalik si Cristo. Siguro, baka konti pa. Antayin muna natin si Dajjal. Antayin muna si Dajjal. Kim Clark. Yung mga iba, hindi kilala si Dajjal. Sino si Dajjal? Basa-basa din kasi ng mga libro. Basa-basa rin kasi. Sabi ko sa inyo eh. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, sir. Hello. Taga saan ka, brother? Taga Occidental Mindoro po. Mindoro. Pero Okay. Ano Andito. mo? andito ako sa Manila ngayon nagtatrabaho. Good. Sir, tama ba na sir? Kasi ngayon nagtatrabaho ako ngayon pero nagtatayo ako ng farm sa Mindoro. Yung tatay ko yung nag-aasikaso. Maganda yung tanong. Bali poultry farm siya. Tapos kalahati kasi ng sinasahod ko doon na talaga napupunta. Bali 11 months na akong nagbi-build. Pero hindi pa naman kumikita, sir. Ano pa lang, talagang binibuild ko siya para kasi bala ko pag yun nga mag-early retirement talaga, yung mag-retire ng bata. Tapos Guys. ang gusto ko paglabas ko ng bahay, andun na lahat tapos ang pagkakagastosan ko lang ng pera yung luho. Ganda, brother. Napakaganda ng plano mo. Napakaganda. Okay yung plano mo. Baka magka-problema sa execution. Paano ko nasabi? Kasi, una, tatay mo yung involved. I don't suggest na isama mo sa negosyo ang kahit na sinong kamag-anak. Mas madali yung konsepto na ibang tao yung magmamaneho. Ngayon, sasabihin mo, paano yun? Nagpapadala ako ng pera sa probinsya. Ito suggestion ko, wag. Paano mabubuo yun? Mag-leave ka, magpahinga ka, pumunta ka ron sa inyo, ipatayo mo kung ano man ipapatayo mo, ikaw mismo magpatayo. Bahala ka na kung kailan mo gusto gawin yan. Pero sa loob ng 1 buwan, pwede ka makapag-leave ng ganun eh, ng ganung kahaba eh. Kung ano man, bahala ka na, magdahilan ka na lang. Pero ang importante kasi, ikaw mismo yung nagmamaneho. Ang mahirap kasi niya, nagsisimula pa lang yung negosyo, pinamamaneho mo, kamag-anak mo, tatay mo pa. Tapos pag naloko ka, sabi mo, niloko ka ng tatay mo. Marami nang ganyang problema, brother. Masyado nang maraming ganyang problema. Ang takot ko, baka madagdag ka ron. Ngayon, pwede mo sabihin, hindi naman mangyayari yon. Hindi mo alam, brother. Paano ko nasabing hindi mo alam? Kasi ang tao, prone sa greed. Pagkaganib. Pag pinahawakan mo ng pera, hindi mo alam kung ano magiging epekto ng pera niyan. Ng pera sa tatay mo. Baka ang tatay mo sa habang panahon, maganda track record. Pero baka hindi mo mapapansin na ang tao nagbabago.
Tignan mo, pakita ko sa'yo ha. Tignan mo yung comment section. Pilipinas, akin muna ang atensyon. Ilan sa inyo yung nabiktima ng kamag-anak nyo mismo? Type yes kung kasama ka, type no kung hindi ka kasali. Tignan mo ngayon yung survey ng mga taong nadali sila ng mga kamag-anak nila. Yan. Antay mo ngayon. Bigyan mo lang ng ilang minuto kasi medyo may konting delay sa Facebook. Ang TikTok, wala namang ganyan delay. Pero ang Facebook talagang masakit talaga sa ulo. Antay mo lang. Babasahin mo ngayon yung comment mamaya. Mag-yes yung mga yan. Sa YouTube, nag-yes na sila. Nakakadalawa na. 3 na yung yes. Nasa YouTube ako kanina, sir. Lumipat lang ako dito sa Facebook. Facebook. Okay. So, 3 na yung yes sa YouTube. Ang Facebook, antay lang tayo. 4 na yung yes. Dito, meron na ngayon 2. 2 na yung yeses. Tapos, antay ka pa ng konti pa. Ang YouTube na puno ng puro yes. Ang Facebook mukhang dumadami na rin. At tingnan mo, yung isa construction corporation to. Wilfer Construction Corporation ako. Ayan, kita mo. So nakikita mo ngayon yung dami ng mga taong nadali na mga kamag-anak nila. Ngayon, I always think, ako personal, ang nasa isip ko lagi, ako, Chichester, ordinaryong taong bayan ako. I do not go against the tried and true. Hindi ako lumalabag sa mga bagay na totoong nangyayari at regular na pattern ng mga tao. Ano ibig ko sabihin? Oo, you are welcome to assume na hindi gagawin sa'yo ng tatay mo yon. Pero, iisipin mo pa ba na baka exception to the rule ka? Whereas ang sobrang daming tao sa buong mundo tinatarantado ng sariling kamag-anak. Yun ang masasabi ko sa'yo. Ako, wag mo na lang i-open yung ganong possibility. Kasi sayang, baka magkasira lang kayo ng tatay mo. Ang suggestion ko, kumuha ka ng empleyado na madaling tanggalin kapag kakailangan mo ng tanggalin. Ngayon, welcome ang tatay mo na makisuyo ka sa kanya kung talaga bang nangyayari yung mga bagay na kailangan mangyari, pero supposed to be, iba dapat ang tumatrabaho. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na pag kailangan mong tanggalin, dapat pwede mong tanggalin kahit kailan. Ito problema, yung tatay mo, hindi mo matatanggal sa buhay mo yan. Hindi mo rin matatanggal sa negosyo yan. Dahil as soon as tinanggal mo sa negosyo yan, sasama ang loob yan, brother, ikaw na pinakamasamang anak. Ingatan mo ang sarili mo. Yes, sir. Sir, ganito kasi yung nangyari, sir. Hindi pa naman productive yung tinatayo kasi, kumbaga, nagpaparami pa lang ako ng mga, kasi livestock. Nagpaparami pa lang ako, hindi ko pa siya as in nininegosyo, pinaparami ko pa lang. Wala pang pumapasok na pera talaga. Naglalabas lang ako ng pera para mag-produce ng mga breeder para dumami. Wala pang binibenta, wala pang ganun, sir. Hindi natin pinag-uusapan niya, brother. Saka hindi na dumating sa ganyan eh. Saka hindi na dumating sa ganyan. Yun pa lang, pagpapadala mo lang ng pera para ayusin yung kahit na yun pa lang, baka magkaroon ka na ng problema. Ako, ang suggestion ko, bumalik ka ron sa inyo. Ikaw mismo magmaneho pansamantala. Sandali lang, tapos balik ka uli ng Metro Manila. Para lang makita mo kung ano nangyayari doon. Kasi ang pinakamabigat niya, napakaraming ganyan, brother. OFW pa yung iba. Ang daming pera na ipinamimigay dito sa Pilipinas. Kesyo magtatayo daw ng negosyo, bla 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 bla. Tapos piga ng pera. Kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan gano'n, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pagdating doon, putang ina, wala pala negosyo. Ito, worse. May negosyo. Pero kalahati pala, nilalamon nila. Ako, diretsahan lang, brother. Ako, wag mo na lang i-open yung ganung possibility na kailangan nyo pang mag-away ng tatay mo. Mas maigi, kung makikisuyo ka sa tatay mo, bigyan mo siyang konting pera. Tay, makikisuyo, pakicheck po yung ginagawa ng mga empleyado ko yung trabaho nila. Ito po, sweldo mo, tay. Pero yung tatay mo pa magmamaneho, naku, putang ina, brad. Nako, putang ina. Ino-open mo yung sarili mo para sa possibility habang buhay na kayo magkaaway ng tatay mo. Yun ang sagot ko. Hindi naman siguro ganun, sir. Okay. Kasi, sige. Balik ka na lang sa akin pag magkaaway na kayo ng tatay mo. Noong February, ang suggest ko lang, sir, kung tama ba na ganun na lang yung maging goal ko na wag na akong humangad ng malaking pera, kundi hangadin ko na lang yung sabayin mo na. Habang napopromote ka sa trabaho, inaasikaso mo yung early retirement mo. Kasi wala naman tatalo dun sa konseptong pagsabayin mo na lang eh. Bakit kailangan pahirapan mo pa yung sarili mo na wala ka nang inaabot? Kung pwede namang pagsabayin mo na mapopromote ka sa trabaho, pinipilit mo magpapromote sa trabaho para mas malaki yung kinikita mo, para mas mabilis ang tapos ngayon ng proseso mo dun sa probinsya. Diba? Positive. Ganun naman yung ko ngayon, ganun talaga. Kaso nga lang, siyempre suggest mo, sir,
umuwi muna ako para itignan. Pero last February, galing naman ako doon ng February. Okay naman, sir. Medyo Okay. umuusad. Ngayon, sir, Mm. balak, siyempre, medyo mahirap na rin. Medyo balak kong bawasan yung ginagawa ko kung tama ba na bawasan ko. Na i-focus ko na lang muna sa negosyo o pagsabayin ko talaga dapat, sir. Kung gusto mong bawasan yung ginagawa mo, ang ibig sabihin niya, mababawasan din pati kinikita mo. Kung babawasan mo na rin lang naman yung kinikita mo, ba't hindi ka pa magtrabaho malapit doon sa farm na tinatayo mo? Kasi sabi mo, maliit yung kinikita doon. Ganun din naman yung ginagawa mo rito. Nagbabawas ka ng trabaho dito, tapos binibigay mo ron sa probinsya yung pera, wala ka namang ginagawa doon sa ibang oras na binawasan mo yung trabaho mo. So in short, binawasan mo lang yung kita mo, tapos wala ka naman napala. Di ba? Gets mo? Kung gano'n rin lang naman, di magtrabaho ka na lang malapit doon sa farm kung saan ka nagtatayo. Kasi maliit din naman nakita mo rito dahil binawasan mo ang trabaho mo rito. Tapos wala ka namang ibang ginagawa rito bukod sa nagpapatayo ng farm sa probinsya. Di doon ka na lang malapit sa farm, nababantayan mo pa. Tama? Tama, sir. O yun. May direksyon ka na. Alin lang sa dalawa yan. Pag nandito ka sa Metro Manila, dagdagan mo kita mo dahil maraming ang pera dito. Kung mamumrobinsya ka at babawasan mo rin, kung babawasan mo rin lang naman yung kinikita mo rito, doon ka na lang sa probinsya nyo, nasa tabi mo pa yung farm na ginagawa nyo, hindi ka magkakaproblema. Ganun din Yung ibig sabihin, sir, ipagpatuloy ko na lang na pagsabayin lahat. Oo, Brad. Walang tatalo ron. Magpa-promote ka, kung maaari, kunin mo lahat ng maaamig mong pera para mabilis matapos yung pinapatapos mo sa probinsya, tapos umuwi ka ng probinsya na. Mas masarap ang buhay sa probinsya, brother. Dito lang, isipin mo, puta, ang lang to, ito lang ang Metro Manila, pag tinignan niya, papakita ko sa inyo. Ay, kita ba? Ito Metro Manila. Dito, Metro Manila. Kita niya. Lang, Metro Manila. Partida na, nasa Angono lang ako. Mas masarap pa buhay ko rito kasi nasa Metro Manila ako eh. Puta ka na, mga empleyado ko, maligaya rito eh. Wala nang gusto umalis. Puta, wala nang gusto umalis. Happy silang lahat. Happy rin ako. Everybody happy. Mabagal ang buhay eh. Ang sarap dito eh. Hindi naman gano'ng kaganda yung greenery sa likod ko. Ganda oh. Ako, diretso brother, andito ka na rin lang naman, bugbugin mo na pera. Para makauwi ka na kagad doon sa pinakamabilis na paraan. Kung aabuti ng 2 taon yan, 3 taon yan, panata mo na yung buong 3 taon. Para tapos na kagad. Pag uwi mo ngayon ng probinsya, ang dami mong pera, naiuwi mo galing ng Metro Manila. Tapos nga, nagmamaneho ka na ngayon ng farm sa probinsya niyo. Kung hindi gumana, bumalik ka uli ng Metro Manila. Gawa ka uli ng pera, ipon ka uli. Round 2. Round 2! Fight! Diba? Nalugi yung una eh. Round 2 ka ngayon. Ganun, kuha mo. Yes, sir. Target ko nga 2 years bago bumalik ulit. Good. Ayos. Extend mo ng 3 taon. Tapos bugbugin mo na pera. Tapos uwi ka ng probinsya. Tapos doon ka na ngayon magmaneho ng farm. Pag hindi gumana, ipong ka uli ng pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, pachi-pachi lang. So kung ba, magpa-farm ka, ganun. Huwag mo munang bombay na sobrang dami agad. Pag nangamatay ang mga yan, puta, tingnan mo, lagatok ka. Back to zero ka na naman. It will take some time. Pero kabisaduhin mo muna yung buong proseso. Pag nakuha mo na, edi tsaka mo ngayon expand. Madali naman mag-expand, madali magdagdag ng pera eh. Pero, katulad yan, farm, kung chicken man yung ginagawa ninyo, edi siguraduhin mo munang nabenta mo muna yung unang batch ng chicken. Huwag ka muna sobrang dami kagad, sobrang laki kagad. Tapos bukas makalawa, makikita mo na lang yung mga manok mo, puro patay na kasi hindi merong nawala sa lugar. Kasi nga, hindi mo pa kakabisado yung proseso. Isdaan, ganun din. Fish kill, madadali ka. Babuyang, ganun din. Di ba may swine fever? Yun. Kunti-kunti lang, dahan-dahan lang, mabenta mo lang muna yung unang batch, pangalawang batch, mas marami ng konti, pangatlong batch, mas marami ng konti. Pag nakatatlong batch ka naman na yan, siguro naman kabisado mo naman paano magmaneho niyan, di ba? Ganun, kuha mo. Kasi yun, sir, integrated farm na balak kong gawing tourist spot. Kasi medyo elevated kami. Maganda para sa'yo. Good, ayos, congratulations. Nakatali ka ng magandang lupa. Tapos nakaisip ka pa ng magandang idea para doon sa magandang lupa. Bilisan mo na lang, brother. Ilan taon ka na? 27, sir. Yun. Ano naman ang masama kung 30 years old ka, retired ka na, diba? Congratulations sa'yo. Parehas na tayo ngayon. Gets mo yun? Salamat sir, sa pampatibay ng loob. You're in the right track, brother. Huwag mo na nga lang i-open yung possibility na baka maloko ka pa ng tatay mo. So I strongly suggest magkaroon ka ng tao na pwede mong i-dispatcha kapag nagtatarantado na. Huwag yung tatay mo. Tangina, ayariin ka niya pag nagkataon. Isang beses lang na pumalpak yan, puta, habang buhay na kayo magkaaway niyan.
Wag mong i-open yung ganung possibility. Pasasain mo na lang yung tatay mo kapag ka panahon na para umani. Pasasain mo na lang yung tatay mo. Pero para i-open mo pa yung possibility na magka-problema kayong dalawa ng tatay nyo bilang magtatay, putang ina, wag na. Wag na. Maawa kayo sa tatay ninyo. Maawa kayo sa tatay ninyo. Okay ka na, brother? Okay na, sir. Si papa Okay, ko lang okay. naman talaga ang maasahan ko sa farm kasi since child talaga nasa farm industry na talaga kami. Kaya siya yung mas minabuti kong mag-manage kasi siya yung mas may alam. Although Ang agriculture sasabihin din ko naman lang, yung kinuha. bahala ka. Oo. Pero sasabihin ko lang din, in every rule, there's always an exception. Pero ako personal, I would rather not open myself na ako yung exception to the rule. Akin, ang general consensus, nakikita ko, at nakita mo na rin, sinabi mismo ng mga tao na sila mismo, nalingo ko na sarili nila kamag-anak. Bahala ka kung gusto mo i-open yung ganyang possibility. It's completely up to you. I really hope and I really pray na sana tama ka. At sana talaga, putang ina, mali talaga ako. Sana mali ako, sana mali kaming lahat. Yun lang ang sasabihin Pero ko. dahil doon, sir, mag-aaw na lang ako. Mag-a-other plan, siyempre, backup plan in case na mangyari yon, hindi ako babagsak agad. Gawin mo na lang backup ang tatay mo. Yun ang maigi. Ang tatay mo, ang gawin mong backup. Meron kang primary plan na nag-aasikaso ng negosyo. Tapos ang tatay mo ang backup, extra year lang. Tapos mabayaran mo yun? Yes, sir. This coming, siguro, end ng year na to siguro, baka balak ko na siguro kuha ng tao. Budol-budol ka. Ko muna. Budol. Tatapusin, wala pa namang, hindi ko pa naman balak kumita sa negosyo. Kaya balak ko lang talaga i-build, pagandahin muna. Ngayon, iipunin ko muna yung pambabayad ko sa tao na kaya kong sahudan ng kahit 6 na buwan na hindi kumikita yung negosyo ko. Good job, brother. Good job. Ang tawag dyan, delayed gratification. Galing mo, brother. Good job. Okay na. May maayos ka na mindset. Wala na akong makitadagdag sa'yo. Ang galing mo. Salamat, sir. Salamat. Salamat, brother. Ingat ka palagi. Galing mo sa buhay. Bye-bye. Okay. Thank you very much. Next up. Rosemary. Rosemary. Babae po. Good morning, sister. Taga saan ka? Sir, ako po yung kanina nawala. Okay. Ano po yung sunod ko pong tanong is bakit po nagkaroon po kasi ko ng relasyon sa isang mayamang tao po. Okay. Tapos yung lalaki po na yon is wala na rin pong asawa, matagal na since 2016 pa po. Mm-hmm. Kaso po naging magulo po kasi yung relasyon po namin dati. Kasi yung pakiramdam po ko po na parang basura lang po sa kanya, ganun. Tapos po lagi niya po akong ikinukumpara sa iba. Tapos yung po, sinasabihan niya po akong bobo, ganun. Tama po ba yun sa Kailangan mo kasi, alam mo, supposed to be mutual yan. Diba? Supposed to be mutual. Paano mutual? Nakikinabang siya sa'yo, nakikinabang ka rin sa kanya. Pero dapat may pakinabang ka rin, may pakinabang din siya sa'yo. So baka kasi yung value, hindi lapat. Kasi, tinan mo, kadalasan sa mga mayayaman, ang interest niyan, yung asset ang makakasama nila. Hindi liability. Baka ang nangyayari, ikaw lang yung nakikinabang, tapos yung pakinabang na nakukuha niya sa'yo, hindi sapat. Supposed to be, at tawag mo nga, mayaman, so I have the conclusion, I also have the notion na wala ka masyadong maraming pera. Kung gano'n, okay lang naman. Gumagana naman yun. Pero dapat bumawi ka sa pag-aalaga. Ngayon, sasabihin mo, bumabawi naman ako sa pag-aalaga. Oo, baka sa standard mo, pero hindi sa standard niya. So para sa'yo, magaling ka, pero para sa kanya, hindi. So dapat, ano nangyayari? May calibration kayo dapat. Ikaw na ngayon, magtatanong sa kanya kung paano ba niya gustong pagsilbihan mo siya para lumapat sa standard niya. Tapos every now and then, itatanong mo sa kanya kung lumalapat ba sa gusto niya yung performance mo. Dapat ganun. Ngayon, baka nga para sa'yo, nakakapagsilbi ka na maayos sa kanya. Para sa'yo, pero hindi para sa kanya. Kaya ka nasasabihan
ng bobo, ang dahilan kasi yung konsepto na hindi ka naman bobo. Pero sasabihan ka ng bobo, ang dahilan kasi hindi lumalapat dun sa gusto niya yung bagay na ginagawa mo. Hindi mo makuha eh. Yun ang dahilan niya siguro kung bakit ka sinasabihan ng bobo. And I'm trying to be objective. Huwag ka lang masyadong emotional, maiintindihan mo kung anong nangyayari. Pag naging emotional ka, sinabihan ako ng bobo. Masama ang loob ko. Pag ano ngayon, tinan mo, ano ngayon yung mangyayari? Ang mangyayari, ibinibigay mo na yung kapangyarihan. Wala ka ng kapangyarihan. Napunta na sa kanya lahat ng kapangyarihan. Huwag mo nga alisin sa yung kapangyarihan. Paano mo mapapanatili sa yung kapangyarihan? Lagi mong tatanungin sa sarili mo, anong mali ko? Paano ko ba magagawa ng paraan yung pagkakamali niya para hindi na maulit na tinawag akong bobo? Kasi may mga boss din ako dati, tinawag akong bobo eh. Oo. As witty as I may sound, sa talino na narinig ko sa akin, may mga boss ako dati, tinawag akong bobo. May mga jowa din ako dati, tinawag akong bobo. Nung bata-bata ako. Meron. Para nagkaganon. Kasi nga, hindi nga kasi lumalapat dun sa gusto nila yung bagay na ginagawa ko. Para sa akin, magaling ako. Sa akin yun. Sa akin. Pero hindi dun sa kabilang fan. Eh pag naging emotional ka, tinawag akong bobo. O tingnan mo, wala na ngayon sa'yo yung kapangyarihan. Ano ngayon ang nangyayari? Ang nangyayari, bumababa ka na ngayon, dwindling down na ngayon yung performance mo. Lalong lumalala yung performance mo. Kasi tinawag kang bobo, babawi ako sa'yo. Lalo kung papangitan yung ginagawa ko. O ano ngayon ang nangyari? Papangit na ngayon yung relasyon. Hindi na paganda. Dapat tanong mo sarili mo, bakit ka tinawag na bobo? Ano ba dapat ang ginawa mo? At paano mo sana maiiwasan na maulit na yung parehas ng sitwasyon na tinawag kang bobo? Sana ganun. Ngayon, sabi mo, pangit ng ugali yung tao. Kung talagang hindi mo na matiis, at ayaw mo na talaga dyan, ba't hindi mo na lang hiwalay yan? Hindi mo na matiis eh. Maugali eh. Diba? Sa ganong paraan, kung gusto mo pa naman gumana yung relasyon, dun mo ngayon dadaanin. Kung gusto mo pang gumana, pero kung para sa'yo, sobrang sama na talaga ng ugali ng tao, at ayaw mo na talaga, at then makipaghiwalay ka na. Yung pinag-uusapan natin na para i-deconstruct mo pa na tinawag kang bobo ng isang tao, para lang yan dun sa konsepto na gusto mo pang maayos yung relasyon. Pero kung hindi mo naman na gustong maayos, makipaghiwalay ka na lang, tapos, para wala ka ng problema. Simple. Simple. Hindi rin po boss, at saka po mahilig po siya mangumpara sa mga dati niyang Kasi nakarelasyon babae. sa mga nauna niya. At tinan mo, you're being emotional. Nagiging Kahit po yung babae is palalabasin mo, masamang tao siya. Ay, masamang tao pala. Di patuloy mo na ng relasyon. Okay, hindi mo na mareresolba yan pag binigay mo na sa kabilang panig yung kapangyarihan. Pag hindi mo na sinisisi ang sarili mo at hindi ka na willing mag-improve, wala ka ng pag-asa. Ikaw ngayon na may diferensya. Diba? Kasi gusto mo pa palang matuloy yung relasyon kasi sinisiraan mo ngayon siya. Ganun ang labas mo. Bakit? Sino may problema? Siya. Mali. Mali. Sino ang may problema? Kasi gusto mo pa maayos yung relasyon. Sino ang may problema? Ako. Bakit? Kasi hindi dapat yung ginagawa ko sa gusto niya. Ano ba ang gusto niya? Doon ngayon magkakatalo. Tatanungin mo ngayon sarili mo. So, ito pala ang gusto nitong tao na to. Ito bang gusto niya? Kaya ko ba? Kaya ko ba? Boss, hindi po siya Pero pag hindi mo kaya, sabihin mo sa kanya kung anong kapalit nun. Paano ko magagawa itong gusto mo na medyo lesser ng konti yung intention kasi hindi ko kaya. Merong ganyang kumuntuto. At saka po so, Andali, gusto mo ba na makikinig lang sa'yo? O gusto mo ma-resolve yung problema? Kasi ano nangyari, maglalapat ako ng solusyon, dadagdagan mo ng bagong problema. Lapat ng solusyon, dagdag uli ng bagong problema. Lapat ng solusyon, dagdag uli ng problema. In fact, walang mariresolve sa kanyang klase ng mindset na katulad ng sa'yo. Tama? at saka po boss, okay na rin po yun na Ako naman naman magtatanong. Ang gusto mo ba makikinig lang ako sa istorya mo? O gusto mo ma-resolve yung problema mo? Gusto mo bang ma-resolve yung problema o gusto mo lang na makikinig sa'yo? Kasi kung gusto mo na makikinig sa'yo, makikinig ako sa'yo. Pero kung gusto mo na lalapat kung gusto mo ng solusyon, lalapat sa problema mo, lalapatan ko. Pero hindi kasi gagana yung mag-bring up ka sa akin ng problema, lalapatan ko ng solusyon, hahanapan mo ng butas at dadagdagan mo pa yung problema. Hindi gagana yun, sister.
So ano ba hinahanap mo sa akin sa programa ko ngayon? Solusyon dun sa problema o gusto mo lang na makikinig sa'yo? At saka po kasi babaero din po kasi yung lalaki. Yun ang nga sinasabi ko. Gusto mo lang na makikinig sa'yo. Sige, tuloy mo na lang yung kwento, makikinig kami lahat. Simula sa umpisa po, sinabi niya po na sabi niya kami lang. Tapos di ko po alam na may iba pa po pala siyang babae. Bakit daw nang bababae? Nung ano po boss, yung lalaki po talaga is marami po talagang nakakaalam na buhay pa po yung asawa po nun is ano na po talaga, babaero na po. Kahit sino pong babae. Bakit daw siya nang bababae? Natanong mo. Hindi mo na natanong. Ano po, at saka po yung ano po niya sabi is ano, kapag ang lalaki daw po nagloko, dapat po wala pong karapatan ang babae magloko. Mm, mm. Dapat, ang ibig sabihin niya po ay siya lang daw po. Baka na... At karapatan niya po yun. Okay. Baka nabugoy na ko ito. Tapos po boss, nang tinanong ko po siya, kasi po nabasa ko mismo doon sa ano po talaga, sa cellphone niya po is love at babes po yung tawagan. Tapos nung tinanong ko po siya, bakit gano'n? Wala lang daw po yun. Ano po ibig sabihin po nun? Pag-cheat po ba yun? Kung may kasunduan kayo na kayo lang dalawa, pag-cheat. Pero magkahiwalay na ba kayo ngayon? 2 months na po. O di wala ka ng problema. Tama? Tama, wala ka ng problema ngayon. Yes po. Kaso sobrang sakit po ng ginawa niya po sa akin. Nandito naman kami para sa damayan ka na lang na. Pagka kailangan mo ng kausap, message ka lang sa akin sa email. Magre-reply ako, medyo matagal nga lang. Okay ka na? Sige po, boss. Okay na po yun. Super thank you po. Okay. Okay, sige. Huwag ka na umiyak ha. Dito lang kami para sa'yo. Sige, kukuha akong bagong controller ha. Ayun, wala na siya. Okay, ayun. Minsan, it's just a matter of kailangan lang talaga na makikinig. Hindi naman kailangan resolbahin yung problema. Mukhang resolbado naman na yung problema kasi wala na sila eh. Masakit lang talaga. Wala. Moving on na lang. Ganun yun. Mag-move on ka na lang. Dahan-dahanin mo na lang. Masakit yung naramdaman mo. Mas masakit yung breakup. Pero kailangan mo lang talagang tiisin. Ganun talaga ang buhay. Siguro, ito na lang masasabi ko. Yung pagkatapos maghiwalay, ngayon, meron ka ng swerte para makilala mo kung sino talaga yung talagang para sa'yo. Kaysa naman na-stuck ka sa isang relationship na hindi mo gusto. Diba? Yun na lang yung isipin mo. Yung swerte na ngayon, meron ka ng pagkakataon para makilala mo kung sino talaga yung para sa'yo. Okay. Last siguro tayo na iihi na kasi. Naiiyak ko eh. Sarap itong mga iniinom ko rito eh. Mga kakaibang bagay. Natanong akong alak eh. Natanong akong alak. Wala. Okay. Next tayo. Next. Ito, may magandang tanong dito. Brother, good morning. Taga-saan ka? Habang nag-aantay, wait lang. Sabi, Sir, pa-advise naman, paano mababayaran ng mabilis ang maraming credit card? Pa-advise as lalo sa mga taong impulsive. Una, tigilan mo yung pagbili-bili ng mga bagay na hindi mo kailangan. Pangalawa, magtrabaho ka. Pangatlo, bayaran mo yung credit card.
Diba? Mabagal yun eh. Mabagal talaga. Oh, paano mo mabilis mababayaran yan? Parang parehas lang yan ng konseptong paano yumaman ng mabilis eh. Diba? Ganun din yung wala nang pinagkaiba yun dun eh. Paano mabilis mo mababayaran ng credit card? Walang paraan. Magtrabaho ka, bayaran mo yung credit card mo ng mabilis. No. Common sense na. Basic. Basic na. Kasi mo, hindi, mabagal yun eh. Mabagal talaga. Paano yung mabilis na paraan? Wala. Kasi parehas din yan ng konsepto na paano ba mabilis yumaman? Wala. Putang inang yan. Tigilan mo kasi kakabili ng mga putang ina hindi mo naman kailangan. Ay, alam mo naman yan yung nagbaon sa'yo, di ba? Ang gusto mo, mabayaran ng mabilis para makabalik ka na naman sa parehas sa sistemang impulsive buying ka na naman. Tanggalin mo muna yung pagkataan ng pagka-impulsive buying mo kasi leche ka. Yan ang sagot ko ron. Brother, good morning. Taga-saan ka? Good morning, sir. Ako Ikaw. Go na yun. sorry. Naisigit ko lang isang piraso rito. Gusto yumaman na mabilis. Para ito mabayaran na mabilis yung credit card niya. Taga-saan ka? Taga Cavite po, pero dito po ako sa Japan ngayon. Siman po. Okay. Sa Nueva Ecija yan, di ba? Japan. Japan po, Japan. Tartado lang kita. Japan. Okay. Tanong mo, brother. Sir, kasi po, sa Pilipinas, meron po akong existing sari-sari store. Tapos, nag-home bake din po kami ng mga commercial bread. Ngayon po, napabalik po ako dito sa barko. Kasi medyo kinukulang po. Ano po ba dapat nahin ko? Yung po bang pag-expand? Kasi kumikita naman na po siya eh. Yung po bang pag-expand o mabayaran po yung mga inuhulugan? Hindi ka dapat mag-expand pag tatad ka ng utang. At dapat tina-target mo dyan stability, hindi expansion. Dapat maging stable yung merkado mo. Kasi nag-expand ka, it will cost you another money pag nag-expand ka dyan. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Pagka nag-expand ka, nang marami kang utang, aligaga ka na nga dun sa mga utang na binabayaran mo, aligaga ka pa sa expansion mo, nagkakadalawa ngayon yung problema mo. See? Okay po. Stability dapat ang target nyo. Paano na masusustain ninyo yung negosyo nang wala na kayong utang, tuloy-tuloy na lang na pumapasok yung pera. Parang katulad sa Project 1, nakita nyo naman ng utang ako rito, di ba? Doon sa mga nakasubaybay dito, nakita nyo ng utang ako rito. Bakit ng utang? For expansion purpose. Yun ang purpose nun, for expansion. Pero kung may utang ka, hindi ka dapat mag-expand. Bakit? Kailangan mo munang mabayaran mo na yung utang to make sure na stable muna yung proseso mo. Na wala kang utang, wala kang sakit ng ulo, tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo yung pera, tapos ngayon, pagka mag-expand ka na, pwede kang umutang. Pero, ang dahilan ng pag-utang mo, dahil malapit kang malugi, muntikan ka ng malugi, kaya ka umutang, unahin mo munang bayaran muna yung mga utang mo. Ngayon, syempre, magdi-disagree naman sa akin yung mga malalaking negosyo rito. Hindi naman kasi tungkol sa malaking negosyo usapan tungkol ito sa maliit na negosyo. Pag hindi mo nakita pag hindi mo nakuha yung konsepto na mas stabilize muna yung pasok ng pera sa'yo at wala ka ng utang dahil naiangat mo na yung sarili mo mula sa pagkakalubog sa utang dahil nga muntikan ka na malugi, kaya ka nagkautang. Pag hindi mo nakuha yung ganong konsepto, babanatan mo ngayon na madadagdagan pa ngayon na muntikan ka na nga malugi, kaya ka nang utang. Tapos, problema ka pa ngayon sa putang inang expansion habang hindi pa stable yung pera mo. Magkaiba ang approach ng malaki at saka maliit na negosyo. Magkaiba. Buta na nga lang kamo, hindi masyadong malalaking negosyante ang nakikinig sa akin dito Pero kung tututol kayo sa akin, tututol din ako sa inyo. Labas mo data nyo, lalabas ko data ko. Sige. Ganun lang naman yun Magkaiba ang approach sa malaking negosyo at saka sa maliit na negosyo. Ang mga malalaking negosyo, lagi talagang merong utang yan. It's okay. Bakit? Malaking negosyo na sila Ang nangyayari, iniipit lang naman talaga nila yung pera Yun naman talaga yung totoo Marami ng pera sa bangko. Tapos iniipit lang talaga nila yung pera kaya sila may mga utang-utang. Pero hindi yun dahil wala silang masyadong maraming kinikita, kaya nagkaroon ng utang. Tapos wala na talagang pera, kundi yung kinikita dito, ibinabayad sa utang. Di ba? Yan ang problema ng mga maliliit na negosyante. Magkaiba yung itsura ng malaking negosyo at saka maliit na negosyo. Magkaiba itsura at magkaiba rin ang structure niyan. Kapag maliit ang negosyo mo at muntik kang malugi kaya ka nagkautang, bayaran mo muna yung utang para masigurado mo muna sobrang stable muna ng negosyo mo. Tsaka mo ngayon dahan-dahang i-expand. Dahan-dahan ng expansion, di pwedeng mabilisan, malaki ang kagad.
Hindi mo alam kung ano ginagawa mo kapag maliit pa ang negosyo, nagsusubok ka pa ng merkado, testing ka pa. Baka pag hindi sumang-ayon sa iyo yung merkado, magkautang ka na naman. Tapos yung susunod na utang mo, yun ang ngayon na magpalubog sa iyo. Tama? Hindi pinag-uusapan yan sa sa mundo ng pagnenegosyo eh. Hindi pinag-uusapan yan sa social media, sa mundo ng pagnenegosyo. It's as if para bang beacon of light ang konsepto ng pagnenegosyo. At pag nagnegosyo ka, biglang yaman ka. Ganyan ang mga putang ina pinamamarali nila eh. Yung mga putang ina scammer sa social media, huwag kayong makikinig sa bobo. Huwag kayong makikinig sa mga bobong putang inang influencer. Huwag kayong makikinig sa mga bobong influencer. Tangina mga bobong influencer, lahat na lang ng tao kailangan magnegosyo eh. Ulo lang puta. Lahat na lang ng tao kailangan magnegosyo. Lahat binibentahan nila ng putang inang training course kung paano magnegosyo. Tindi. Putang inang tindi. Antindi. Anyways, follow-up question, brother. Nakuha mo yon na huwag ka munang mag-expand. Bakit? Because of multiple factor. Meron ka pang utang. Bayaran mo muna, siguraduhin mo muna, tuloy-tuloy ang pasok ng pera ng negosyo, tapos dapat pag mag-e-expand na kayo, dapat nandito ka sa Pilipinas para ma-monitor mo expansion. Kasi pag nasa ibang bansa ka, hindi mo ngayon alam kung paano minamaneho yung negosyo na yan. Ang pinakamabigat na parte dyan, kung sino man yung nagmamaneho ng negosyo, habang wala ka rito, pumapalpak na siya, hindi mo pa nalalaman. Eh, ikaw ang nagpopondo. Diba? Trouble ka ngayon. Okay. Gets mo yan? Good. Bayaran mo na lahat ng utang. Pag uwi mo ng Pilipinas, tsaka dahan-dahan kayong mag-expand. Pag na-stabilize na ulit, yun dapat ang target ninyo sa expansion ninyo. Pag nag-expand ka na, dapat stable muna. Tuloy-tuloy muna pasok ng pera. Wala munang utang. Tsaka ngayon lumabas ng bansa kung lalabas ka pa ng bansa. Okay? Follow-up question, brother. Okay po. Sir, about naman po sa sa Bible. Paano po ba yung way nyo magbabasa ng Bible para kaya nyo mas naintindihan o paano nyo po ito inintindi? Sinimulan ko muna sa mga madaling intindihin. Kasi pag sinimulan mo sa mga mahirap intindihin, simulan mo kay Genesis. Hirap. Kawikaan ka muna magsimula. Tapos isunod mo si Ecclesiastes. Kawikaan muna kasi Ecclesiastes muna. Yung kawikaan, yung Ecclesiastes kasi kahit paano general life cycle ng mga tao eh, di ba? So matututo ka doon tungkol sa general life cycle ng mga tao. Kay Ecclesiastes naman, ang kawikaan naman, yung mga bagay na ngayon mismo binasa mo, ngayon din mismo mapapakinabangan mo na agad-agad. Yun. Doon muna, ang daling unawain, hindi ka masyadong mahirapan. Pag hindi ka na nabuburingan doon sa dalawa na yon, na paulit-ulit mong binasa, o tsaka ngayon, meron ka ng sapat na interest para basahin mo na yung mga boring na parte. Kay Mateo ka, kay Marcos, kay Lucas, bla bla. So yun. Tapos, okay na, medyo boring yung parte na yun. Okay, o tsaka, natiis mo na. O tsaka mo ngayon, banata yung lumang tipan mo. Ay, lumang tipan, napakahirap talaga basahin ng lumang tipan eh. Ang hirap, yung lumang tipan, ang hirap unawain. You have to deal with multiple factors na, meron mga salita na hindi mo naintindihan, isama mo pa yung mga kwentong hindi mo naintindihan, isama mo pa yung cultural difference ng Pilipinas at saka ng Israel. Ang layo ng cultural differences ng dalawa. Yan ang sabi ko sa'yo, brother. Follow-up question. Ito po, last na po. Sir, saan po ba nakakabili ng baso niya po na Project 1M? Wala, brother. Binigay lang sa akin to ng customer eh. Sila nagpa-print, tapos wala kasi akong binibenta rito bukod sa sinigang na baka at saka sa sisling na baka eh. Dati nagbenta kami ng t-shirt, pero hindi ko na pinupush kasi okay naman na yung grupo na tinulungan ko dati. Okay na yun. Kumbaga, wala talaga akong binibenta eh. Wala lang. Gusto ko lang magmalasakit sa kapwa-tao. Yun ang gusto ko. Sarap kasi sana mag-20 lang yung mga nagkakadikanit ko yung baso na yun. Binigay lang sa akin to eh. Para maalala mo. Tatlo to binigay sa atin. Tatlo itong binigay sa akin na baso ng Project 1M. Tatlo yung binigay. Ang ganda nga eh. May logo dito Project 1M. Tapos puta kami, may mukha ako rito. Ang ganda. Binigay lang sa akin to ng customer. Tuntua naman ako, maligaya ako. Lagi kong ginagamit dito. Ganun. Yung mga binibigay sa akin, ginagamit ko eh. Lahat ng mga binibigay sa akin, ginagamit ko. Yung sabi nga raw nung iba, magtinda daw ng merch. Ayoko namang, yung dati, yung t-shirt na yan, para lang, hindi naman sa akin yun eh. Wala akong kahit pisong kinita dyan eh, sa mga t-shirt eh. Yung dating t-shirt na isang batch. Wala akong kinita doon kahit piso. Ayoko namang magbenta ng kahit na ano. Kasi saan mo ngayon nilalagay yung pera nun? Diba? In Project 1M nga, papakita ko nga sa inyo paano gumawa ng pera, paano gumawa 1 million. Pag nagbenta ako ng merch ng Project 1M, ang labas na nga, pinagkakakitaan ko na. Diba? Ayoko. So yun, yung dahilan kung bakit wala akong binibenta kahit na ano. Kahit merch, wala. Wala. Kasi wala. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga tao.
Para hindi mahaluan ng kahit na anong bahid ng putang ng kaperahan at kapolitikhan at kung ano pa man trip ninyo, bahala na kayo. Yun, wala talaga akong tinitindang kahit ano. Yun ang sabi ko ron. Tsaka na siguro pagkatapos ng Project 1M, pero habang nasa Project 1M kasi, paano mo ngayon yung pera ng merch? Saan mo ngayon nilalagay yun? Paano bagsakan nun? Diba? Ihihiwalay mo yung pera na yun. O ano ngayon ang classification ng pera na yun? Diba? Wala eh. Walang classification tong pera na to eh. Itong pera ng Project 1M, yan, pera ng Project 1M, yan. Ito yung pera na ipinakita ko sa inyo kung paano kumuha ng 1 million. Pero yung pera ng merch, saan mo ilalagay? Kailangan na may sama mo yan dito. Hindi na ngayon realistic. Diba? Madugas na pagka ganun. So, ayun, overall, wala talaga. Wala akong binibentang kahit na ano. Siguro pagkatapos na lang ng Project 1M, kasi ang dami ninyo nangungulit sa akin tungkol dito sa mag na to. Ginagamit ko lang naman to kasi walang ibang magamit na mag eh. Wala eh. Baka basag-basag na mag namin yung gamitin ko rito. Ang pangit naman nun sa camera, ganun. Mga mag kasi namin dito, mga basag-basag, ganun. Ano yung mayroon dyan, ganun. Mga bag natin, basag-basag. Ganun. Maligaya ako. Happy ako sa ganun. Sarap gamitin. Kasi yung ito overlooking, ganun. Tapos mga basag-basag na mag yung gamit mo. Sinong ka ngayon doon. Sarap. Anong paligid dito. Ganun. Parang pakiramdam mo ngayon, nasa bahay ka lang. Ganun. Yan yung gamit namin dito. Anyways, follow-up question, brother. Bale, okay na po, sir. Maraming salamat po. God bless you po and I love you po. Brother. Ingat ka dyan. Galing mo sa buhay, ha? Salamat Sige, po. bye-bye. Salamat. Bye, everybody. Bye.